Pag sinabing tubig sa banal na kasulatan, yan po ay salita ng Diyos. Ano po? At ang sabi doon ay, kaya tayo makalalapit na ng may malinis na budhi. Ano po? Ibig sabihin ay, conscience po yan. May malinis na budhi na tayo. Kaya ibig po sabihin tayo nung na-born again, nilinis na ng Diyos yung budhi natin, yung conscience natin, at yan po ay bahagi ng Espiritu. Ano po? At pag sinabing conscience, ay bahagi din po iyan ng ating puso. Kaya sabi nung na-born again tayo, naging capital S na yan. Hindi na small. Capital S na. Meaning to say, the Spirit of the living God is living inside of us. Can you imagine yung Espiritu ng Diyos ngayon ay nasa sa atin na po iyan. Kaya napakahalaga na pahalagahan po natin sapagkat siya yung kapartner natin upang lalo tayong maging ganap na sabi nga po ay malapit at intimate sa atin pong Panginoon. Kaya ibig sabihin, yung conscience natin, kailangan mahugasan ng banal na dugo ng Panginoong Hesus, kailangan yung Espiritu ay mabuhay, at yan po ay nangyari nung tinanggap natin si Jesus. Kaya ngayon, meron na tayong malinis na budhi. Kaya ang sabi doon ay, tayong lahat ay lumapit sa Diyos na may pusong tapat. Bakit? Sapagkat nais niya na sabi ay lumapit tayong may malinis na budhi. Kaya pag may malinis at matapat na puso, automatic ho, may malinis na conscience. Kaya noon hindi ka nakukonsensya. Pag nagsinungaling ka, hindi ka nakukonvict. Pag ikaw ay nangupit ng 5 piso, hindi ka nakukonsensya. Bakit? Patay pa yung espiritu. Pero nung ikaw ay na-born again, convict ka. Amen po ba? Sumunod, ang sabi doon, kaya ibig sabihin ay, what does the Bible say about our heart? Ang sabi po niya, Matthew chapter 9, verse 4. And Jesus, knowing their thoughts, said, why are you thinking evil things in your heart? Nasaan po yung mind? Nasaan po yung ating kaisipan? Diba? Nasa soul. Kanina yung spirito ang ating pinag-usapan. Punta tayo sa soul. Na ibig sabihin, kung ang conscience ay connected sa heart, yun din pong ating mind ay connected sa puso natin. Nang si Jesus ay may pinagaling, iba yung iniisip ng mga Pariseo. Kaya ang sabi ni Jesus sa kanila, sa Matthew 9 verse 4, bakit kayo nag-iisip ng masama sa inyong puso? Diba? Bakit kayo nag-iisip ng masama sa inyong puso? Kaya ibig sabihin, yung mind konektado sa puso. Naunawaan niyo, binibigyan ko lang po kayo ng, sabi nga po ay, maunawaan natin yung ating pag-aaralan sapagkat revive our hearts. Kaya mahalaga po na magkaroon tayong konting background, ano ang sinasabi ng banal na kasulatan patungkol sa puso. Kaya ang sabi doon ay, pag masama ang ating kaisipan, 100% masama rin ang puso. Kasi konektado eh. Kaya sinasabi ng Panginoon, huwag niyo masyadong isipin at intindihin yung inyong pinapasok sa inyong bibig. Hindi mahalaga yon. Ang mahalaga, yung nilalabas ng inyong bibig. Did you get my point? Kaya kapag ikaw ay nag-i-express ng galit, inanakit, sama ng loob, naapektado mo yung espiritu niyo, espiritu natin. Kaya kailangan bantayan ang bawat pananalita. Sumunod po, hindi ko po magtatagal. Kaya sabi natin ay, ang pag-iisip, yan ay activity. Ang activity ho yan. Thinking is an activity of the mind. Ang ating pag-iisip ay gawain ng ating kaisipan. Kaya kung anong iniisip mo, kasi kumbaga po ay maghapon kang nanood ng mga bold movies, malalaswa. Natural, ang kaisipan mo malaswa. Puso mo rin malaswa. Kasi yun ang pinifeed mo eh. Kaya what you feed is what you are. Kung ano yung iyong pinakakain, at nakikita mo, yun po tayo. Okay? Sumunod po, ang sabi doon, what does the Bible say about our will? Yung pong will natin, yan yung may kakayanang mag-decide. Ang sabi ho, sa Acts chapter 11, verse 23, who then he arrived and saw the grace of God, rejoice and encourage them all. Sabi doon, all to remain with the Lord with purpose heart. Ang sabi doon ay, ang puso po natin doon din nagmumula at konektado din. Kapag ikaw ay nagagalak, ang emosyon mo, sumasaya ka. Ang sabi ko dyan ay, ang sabi po dito ay, anong sabi sa talata? Ay,
who then arrived and saw the grace of God. Kung nakita mo at naranasan mo yung biyaya ng Diyos, ikaw ay nagalak at natuwa. Kasi naranasan mo, at ano sinasabi ni Pastor Rap kanina, tayo po'y biniyayaan ng Panginoon. Of course, anong reaction mo? We rejoice in the Lord. Because the Lord blessed us. Natural, magre-rejoice ka. Kaya magkakaroon ka ng purpose sa puso mo na, Lord, maglilingkod ako sa iyo. Maglilingkod ako sa iyo. Bakit? Naging tama ang pagtanggap mo sa pagpapala. Pero kapag ikaw ay tumanggap ng pagpapala na sasabihin mo, Lord, kulang pa. Ibang mo yun, kaya hindi ka nagre-rejoice. Nag-murmur. Kaya ang sinasabi rito ay, ibig sabihin, our will is part of our heart. Kaya kung ano yung desisyon mo, yun din ang laman ng puso mo. Tama po ba? Yun po yung sinasabi. Ano pa po? Ang sabi ng John chapter 16 verse 22. Therefore, kaya yung kanina po is will. Every time we make a decision, laging lumalabas doon yung prioridad ng puso mo. Kasi you make a decision. Will yun eh. Di ba? Kaya nakikita sa bawat decision mo na mali, mali kasi ang takbo ng puso mo. Mali ang laman ng puso mo. Kaya kapag ang puso natin makamundo, natural. Lahat ng plano mo, lahat ng iniisip mo, lahat ng bagay, ano ko? Kaya po, wrong thoughts, wrong mind produces wrong life. Di ba? Wrong heart, wrong life. Mali yung laman ng puso mo. Bakit? Mali yung iniisip mo. Mali yung laman, mali yung plano mo. Everything goes sa puso. Ano? Sumunod po, ang sabi doon. Kaya, ano ko yan? John chapter 16:22. Therefore, you also now have sorrow. Ikaw ngayon ay nalulungkot. But I will see you again. Ito sinasabi ni Jesus. Ngayon, malungkot kayo. Pero pag dumating ang araw, dumating ang rapture, we will all rejoice in the Lord. Or temporary lang yung lungkot. Pero pag dumating ang panahon na tayo'y i-gather na ng Panginoon, we will rejoice in the Lord. Lahat tayo magagalak. Kaya anong ibig sabihin niyan? This shows that our emotion is also a part of our heart. Kaya pag masaya ka, masaya din yung puso. Di ba? Kaya di ba narinig natin from the abundance of the heart, the mouth speaks. Kasi ano naman ang puso mo, masaya ka. Di ba? Pero pag sinabi mong pinatawad na kita at nagkita kayo, sabi ko sa iyo, huwag ka magpapakita sa akin. Di ba? Bakit? Kasi yung sasabi mo, pinatawad na kita. Pero actually, every time na sinasabi mo yung sama ng loob mo sa taong iyon, hindi ka pa nagpapatawad. Ang puso mo, masama pa rin ang loob sa taong iyon. Yun po ang sukatan eh. Kapag nakikita nyo na laging pronunciation ninyo, ang pronouncement ninyo, puro hindi maganda doon sa taong iyon, hindi ka pa nagpapatawad doon sa taong iyon. Sumunod po, sabi natin, what does the Bible say about our heart? Ito ang maganda. Jeremiah 17 verse 9. Pakipasa nga po natin sabay-sabay. 1, 2, ready, go. Our heart is deceitful above all things and beyond endurance. Who can understand it? Di ba? Iyan mo yung summary ng lahat ng sinabi natin. Our conscience is a part of our heart. Our mind is a part of our heart. Our will is a part of our heart. Our emotion is a part of our heart. Why? Kasi the heart is deceitful. Kaya yung sinasabi niyong follow your heart, wrong. Huwag mong susundin ang puso mo dahil ang puso ay mapadlinlang. Lalo na kung hindi ka born again, mapadlinlang ang puso. Sabi naman ng Bible yan, the heart is deceitful. Huwag kang magpanoko. Kaya meron sinasabing, guard your heart. For out of it are the issues of life. Yan ang pag-aaralan natin. Kaya sinasabi doon ay, the heart is deceitful, sumunod, beyond cure. Tingnan nyo, kahit born again na tayo, ngayon masaya ka, ngayon alam mo matagumpay ka, pero pagdating ng sumunod na 3 araw, wala na. Nabago na naman uli ang puso. Naiba na naman uli ang takbo. Kaya ang laging paalala sa atin, guard your heart. Read the Bible every day. Have an intimate relationship with the Lord. Sapagkat ang babala ng banal na kasulatan sa mga huling araw, tingnan niyo po, ang sabi doon, even the very elect will be deceived.
Alam niyo ang observation ko, noon, Orolyo days, Orolyo revival, napakababaw ng katuruan, pero ang lalim ng relasyon sa Diyos. Ang lalim ng pakikipagrelasyon sa Panginoon. Ngayon, ang lalim ng katuruan, ang babaw ng relasyon. Agree ba kayo doon? Why? Ang dami na nating kalaban. Pangalawa, last days eh. Because in the last days, people will be lovers of pleasures. Yun sinabi ko yun, hindi na nakakagulat. Noong sa panahon ng Arroyo Revival, ang bababaw lang mo, basic ang tinuturo. Pero ang lalim ng pakikipag-ugnayan sa Diyos, ang lalim ng commitment, ang lalim ng pagsamba. Ngayon ang lalalim ng katuruan, kasi may Google na eh. Noon wala tayong masyadong alam sa Holy Spirit. Ngayon, buksan mo lang yung Google, ang dami about the Holy Spirit. Kapag ikaw ay talagang naghahanap ng relasyon sa Holy Spirit, you will find it. Just click the Google at makikita mo. At kung ito'y totoo ang paghahanap sa Diyos, you will find God in your life. Magbibigay ka lang talaga ng panahon para sa Panginoon. Kaya hindi mo sasabihin, Lord, hindi ko alam. Ang dami mo may sinesearch sa Google, and yung sa Lord, hindi mo isi-search. Aray ko. Amen po? Nagre-research ka nga ng napakarami. Pagdating kay Lord, hindi mo alam. That's a big question mark. Kung talagang ikaw ay naghahanap kay Lord, yung iba nga nakahanap mo AI. Alam niyo, lahat po ngayon, artificial intelligence, pati sa cellphone mo. Computer na mo yan, machine na lahat yan. Kaya pati tayo, puso natin, machine na rin, cold. Wala nang relasyon sa Lord. Why? We are living in the last days. Kaya ano pa ang kasunod? Kaya sabi natin, it is beyond cure. And no one can cure it except God. Walang ibang makakapag-cure ng pusong marumi, maliban po talagang hanapin natin ang Diyos. Who can understand it? Nasasabi mo talaga ba? Ito hindi ko maintindihan. Hanapin mo ang Diyos and you will understand it. Make time with God. It's an intentional. Intentional ang paghahanap sa Diyos. Kaya sabi doon, ang puso, that is the real you. The inner being. Kung sino ka, yun yung laman ng puso mo. The real you is your heart. Yan ang kumokontrol sa'yo. Tingnan niyo po yung ating sound system. Pag ayaw niya akong bigyan ng microphone, napakadali niyang tanggalin yung microphone ko. Nasa kanya yung control eh. Ganon din po. Yung puso natin, pag ayaw nang huminga yan, wala kang control kahit gusto mo pa, hindi mabubuhay yan. Because the heart controls us. The heart is the real you. Kaya kailangan bantayan po ang ating puso. Amen po ba? Now, the importance of our heart. Kaya sabi lang, if the spring is polluted, ano lang po, example, if the spring is polluted, the water is polluted. Ganon din po, if the heart is not right, your decision is wrong. Pag-isipan niyo po, kung ang puso natin hindi tama, ang buhay natin hindi rin tama. Kung ang puso natin hindi maayos, pati mag-isip natin hindi maayos. It's about time. Magkaroon tayo ng tamang relasyon sa Diyos. Yung heart ang nagsasabi kung gaano katatag. Kaya sabi doon ay, lumapit tayo ng may malinis na matapat, malinis na puso, at sabi doon ay yung pananampalatayang matatag. Sapagkat nakikita ang katatagan ng isang mananampalataya kung ang puso niya ay matatag. Kaya ano ang sabi ko dyan? Sumunod po, the importance of our heart. Sabi ko na Mark 12:30, and you shall love the Lord your God with all your heart. Hindi sinabing half-hearted heart. Hindi kalahati lang. Kailangan ang pagmamahal sa Diyos, buo, wagas, tapat, dalisay. Ang laman talaga, because heart matters to God. Amen. Tingnan niyo po, sa 1 Samuel chapter 16, verse 7. Pakihanap mo nga, nasa slide yun. 1 Samuel chapter 16, verse 7. Anong sabi doon? Makikita ho natin sa 1 Samuel chapter 16, I think, pakihanap mo nga. Ayun. Sabi doon, but the Lord said to Samuel, yung ia-anoint niya si David. Ano sabi?
But the Lord said to Samuel, do not consider his appearance or his height. Kasi sabi ng Lord sabi ni Samuel, Lord, ito yung panganay na anak, warrior, hindi yan. Lord, yung pangalawa, matipuno, macho, hindi yan. Yung sumunod, hindi pa rin yan. Lord, wala na. The rest, wala nang karanasan sa battle. Pero ang sabi ng Lord, do not consider his appearance or his height, for I have rejected him. The Lord does not look at the things people look at. At pag ang Diyos tumingin sa tao, hindi yung mula ulo hanggang paa, maganda, sexy, matalino, magaling, maraming karanasan, hindi yan ang tinitingnan ng Lord. Ano sabi doon? People look at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Ano sabi ni Pia Wurzbach? Ano yun yung with the heart? Beautiful with the heart. Beautiful with the heart. Ang totoong maganda ay yung laman ng puso mo. Na nagmama. Kaya sabi natin, sa God, heart, hindi lang mo yung heart ang tinignan ng Lord, yung laman ng puso mo, syempre. Alaman ng puso ba natin si Jesus? Alaman ba ng puso natin yung sinasabi sa Psalms 119 verse 11, "Thy word have I hid in my heart that I may not sin against thee." Heart matters to God. Laging tinitingnan ng Diyos yung puso. Ano yung laman ng puso mo? Mga materyalosong bagay? Position? Minsan tayo masangking lang ng konti, masabihan lang ng konti. Naku, hindi na ako aatin sa church na yan. May problema ka sa puso. Weak heart. Kasi kung ang puso mo ay na kay Lord, lagi mo mapagpakumbabay talaga siguro mali ako. Lord, itama mo nga po ako. Kaya minsan sasabihin natin, bakit ako hindi na-promote? Something is wrong in your heart. Huwag niyo minsan sisihin ng pastor natin o leader ninyo. Because God looks at the heart. Kahit sabihin mo, walang pinag-aralan yan o ganito man yan, time will come. Itataas ng Diyos yan because tama ang puso. Amen. Amen. Ang pinitignan ng Lord lagi, hindi pinag-aralan mo, huwag mong ipagmalaki. Lagi ko sinasabi sa mga anak ko, hindi ko kailangan ng galing at talino mo. Ang kailangan ko yung anak na may takot sa Diyos. Yun po ang kailangang marinig ng mga anak natin. Kaya ano sabi ko dito? Sabi ko doon sa ating binasa kanina. Ano sabi doon? And you shall love the Lord your God. Sa puso ba natin ang nakaukit pagmamahal sa Diyos? Prioridad ang Diyos? Sa anumang desisyon, Lord, ikaw ang, lalo na ngayon, we are living in the last days. Anytime darating si God. Alam niyo ho, ang katapatan, hindi yung matapat ka na 10 taon at pagdating ngayon, hindi ka na matapat. Wala, yung record mo yun, nabubura din sa langit. Ang tinitingnan ng Lord yung ngayon mo. You're now, not the past. Pero kung tayo magpapakumbaba, God is faithful and just, always, to forgive our sins. Amen po? Kaya ano sabi doon, importance of the heart, ano pa ho yan? Sinasabi natin, importante yung puso sa harapan ng ating Panginoon. And He said to him, another po, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. Di ba? Yan po ay Matthew 22 verse 37. Kaya our heart is the gateway of our being. Yan po yung pintuan ng iyong pagkatao. Hello? Yung pintuan ng iyong pagkatao. Kaya kung gusto mong makita yung pagkatao mo, andun sa puso, laman ng puso mo. It's always in the heart. Nasa puso po natin. Another po, sabi ho ng 1 Kings 11:4. Tingnan niyo po, wala po dyan, pero babasahin ko na lang. As Solomon grow old, tingnan niyo po, as Solomon grow old, his wives turned his heart after other gods. And his heart was not fully devoted to the Lord his God as the heart of David his father had been. Nung una matapat si Solomon.
Pero nung siya'y tumanda, nawala na ang katapatan. Naalala niyo si King Asa. Si King Asa, naranasan niya ang revival. Nang siya po ay unang ginawang hari ng Israel, ng Judah. Alam niyo po, ang sabi pong gano'n, naging hari siya, nagkaroon ng revival. Sapagkat sabi na, tumatawag siya lagi sa Lord. Nung ang Ethiopian ay lulusob sa kanila, wala pa silang maraming bagay. Alam niyo, sabi doon, tumawag siya sa Diyos. Sinagot siya ng Panginoon. Pagkatapos ng 30 years, nagkaroon na naman ng panibagong paglusob sa kanyang kaharian. Pero siya po ay nakipagkasundo sa king ng Assyria. Kaya sabi ng Lord sa kanya, nung una, nanalangin ka, tumawag ka sa akin, sinagot kita. Ngayon, nalimutan mo na bakit. Sometimes yung success, alam niyo ba na ang success ay may dalawang side? It can break you and it can make you. Pero pag ang success mo, nilagay mo sa ulo mo, i-break ka niyan. Lalamunin ka niyan. Kaya si King Asa, ang narin na siya po ay 36 years old. Ang nakita niya na, meron na akong kahariang maganda, established na, matatag na, marami na akong kabayo, marami na akong chariots. Yun ang kayang ibigay ng success natin. Pero kapag ang success ibinigay natin sa Panginoon at alam natin it comes from God, hindi ko tayo magiging ganun. Amen po? Kaya ang tagumpay ng buhay kung hindi sa gabay, patnubay, at tulong ng Diyos, hindi tayo magkakaroon ng tagumpay. Tingnan mo natin, Matthew 23:25. Ano sabi doon? Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites, for you clean the outside of the cup and the plate, but inside they are full of greed and self-indulgence. Ano sabi ni Jesus? Mga hipokrito kayo. Nililinis niyo ang pinggan, ang tasa, ang baso, halos mapudpud na yung tasang iyang kalilinis. Nililinis niyo ang panlabas, pero napakadumi sa loob. Ganyan ho yung nicho. Ang ganda-ganda ng nicho, ang ganda ng kulay, rainbow. Pero pag tinignan mo yung loob, buksan mo, bulok. Minsan kahit Kristiyano na tayo, meron tayong ganung puso. Aminin man natin o hindi. But we need to consecrate our heart to God. Amen. Kung gusto po natin ng revival, it starts with us. Kaya sabi doon, hypocrites, you clean the outside of the cup and the plate, but inside they are full of greed and self-indulgence. Ano sa Tagalog yung greed? Masakim. Masama ang puso. God looks at the heart. Sumunod po. Sabi mo dyan ay the importance of the heart. Kanina binasa na natin yung 1 Chronicles 16:7. Ano pa po? Gusto kong ibahagi sa inyo yung Proverbs 4:23-27. Pag-aralan po natin. Mabilis lang po. Keep your heart with all diligence, for out of it springs the issues of life. Basahin nga natin sabay-sabay. Put away from you a deceitful mouth, and put perverse lips from you. Let your eyes look straight ahead, and your eyelids look right before you. Ponder the path of your feet, and let all your ways be established. Do not turn to the right and to the left. Remove your feet from evil. Gusto ko po nang inigay. Next slide. Sabi natin, pinag-aralan natin yung heart. Itakil natin ngayon ang revival. We want revival. Revivals are sovereign move of God, initiated by the Holy Spirit, working through consecrated men and women. Kaya may tatlong elemento ang revival. One, hindi tayo nag-i-schedule ng revival. Ang God ang gumagawa ng revival. Kaya kahit anong gawin natin, kaya meron mo tayong series na pananalangin. Yung talagang tinitingnan ng Lord, sino yung nag-ahanap sa Kanya, sino talaga yung gustong ayusin ang kanyang buhay, doon kumikilos ang Diyos. Kaya ang revival, it is a move of God. Not by the pastors, not by the workers, it is a move from God. Initiated. Ito yung pinapangunahan ng banal na Santong Espiritu.
Na kapag tayo kinokonvict ng Holy Spirit, we respond to the Holy Spirit. Yes, Lord, I am a sinner. Naalala niyo po si Isaiah. Nung Isaiah nakita niya ang kalwalatian ng Lord, sabi niya, Lord, mamamatay ako because I have seen your glory. When you see the glory, if you will experience the power of God, the glory of God, and the holiness of God, wala tayong magawa kundi magpakumbaba. Pero hindi tayo mag-iayabang na, ako, ganito ako. Kami ni Lord, ganun. Hindi yung sinasalita yan, ginagawa ko yan. Ilang beses po tayo nagbabasa ng Bible natin every day. Sa ating pananalangin, meron pa po ba yan? Yan o ay ginagawa at hindi ko sinasalita. Kaya sabi doon, I initiated by the Holy Spirit. Through, meron ng word, consecrated. Amen. Di ba sabi ng Joshua chapter 3 verse 5, consecrate yourselves, for tomorrow, the Lord will do wonders. Kaya gusto natin ng wonders, pero ayaw natin ng sacrifice. Ayaw natin gumawa. Meron mo laging kulang na ingredients. Kaya, revival, sabi doon, are sovereign move of God, initiated by the Holy Spirit, working through consecrated men and women of God. Sumunod po. A study of the revivals in the Bible, napag-aralan ho natin yan, ng mga nagdaan, ng second 40 days po natin. Yung mga revival in Old Testament and New Testament. A study of the revivals in the Bible and history reveals that all revivals begin with a deeper appreciation for the holiness of God. Laging merong malalim. Kita niyo yung mga tao. Brother Eddie, he had a personal encounter with the Lord. Lahat ng mga tao na nagkaroon ng personal encounter with the Lord, hindi mo na sila kayang tinagin because they experienced the glory of God. Amen. Naranasan na nila yung kalwalatian at nakita nila, I am nothing, I am garbage. Alam na nila yung kanilang status sa harapan ng Diyos. Wala akong pwedeng ipagyabang at ipagmalaki. Ang lahat ng akin talagang galing lang at mula sa Diyos. Kaya ang sabi doon, a deeper appreciation for the holiness of God and realization of how offensive our sins must be in the sight of God. Kaya merong condition, Lord, patawarin mo po ako, na every time we commit sin, we humble ourselves to the Lord. Ayaw natin, sapagkat ang kasalanan po, sin is pleasurable. Sin will give you shame. Kaiya-hiya po yun eh. Ang kasalanan, laging ihihiwalay tayo sa Diyos. Yeah, every time we commit sin, nagdidistansya tayo sa Diyos. Pero kung lalapit ka sa Lord ng buong puso, He will forgive us. He will cleanse us. Madaling kausap ang Diyos. Yes. Sabi mo nga sa katabi mo, kapatid, madaling kausap ang Diyos. Kapatid, madaling Sa kabila ko, sa kabila, naghihintay siya sa iyo. Madali yung kausapin ng ating Panginoon. Kaya sabi doon, realization, tingnan nyo yung prodigal son. Di ba yung prodigal son, Luke chapter 15? Biglang nagkaroon siya ng senses, sabi niya, ako'y nagkasala sa aking ama. Nagkaroon ng realization, malaki yung kasalanan ko sa tatay ko. Ano yung realization niya? Sa tahanan ng tatay ko, ang daming pagkain. Yung kasambahay, ang sasarap ng pagkain. Pati kwarto maganda. Ngayon, andito ako sa kulungan ng baboy. Realization. Kaya yung tuong malinis na puso, may realization lagi yan eh. Mali ang ginawa ko. Hindi tama. Pero tayo pinapakita ng Lord yung mali natin ginagawa. Sasabihin mo, di lang man akong gumagawa nito, halos lahat. Palusot ka pa eh. Isa Lord, gano'n, nire-rebuke na tayo ni Lord. We always resist God. Anak, hindi ka nag-pray. Busy lang po Lord, mamaya-maya. Hanggang nakatulog ka na, kinabukasan, wala naman nangyari.
Katulad doon ngayon, nag-aaral tayo ngayon. Tingnan ko, kung mamayang gabi, bubuksan niyo yung Bible ninyo, sasabihin niyo, Lord, tama po lahat yung sinabi niyo sa akin. May conviction. Why? Because God is renewing our hearts. Amen. Ezekiel 36, I will give you a new heart, a new spirit. Yun ang pangako ng Lord. Kaya sabi doon, it has been well said that revivals are not churches filled with people, but people filled with God. Amen. Ang revival daw po ito. Hindi tayo mo daw ang church mo, may revival, mali. You know, revivals are not churches filled with people, but people filled with God. Nakatako na ang puso, si Jesus nasa loob. Si Jesus ang pinaparangalan. Amen. Punong-puno ng Diyos sa kanyang puso. Amen. Nawa po asamin natin na sa church po, wag maging maraming ang tao, pero lahat naman po, may laman kayang Jesus sa puso nila. Asamin po natin yun. Sumunod po, revivals involve a deeper understanding and yung kanina appreciation of the holiness of God, of the wrath of God against sin, and the utter depravity of men. Tatlong bagay. Dapat pala ito ang magkasunod. Sorry po. Ang revival daw ay it involves understanding and appreciation of the holiness of God. Understanding and appreciation of the holiness of God. 2, the wrath of God against sin. May konsekwensya lagi ang kasalanan. Yung isang tatay nagkaroon ng one-night stand. Alam niyo ba ang kahulugan niyan? Ang buong pamilya niya ay nasa ilalim ng sumpa. Pati pamilya niya nadamay. Why? Sa kasalanan ng ama. Kaya po kailangan bantayan natin ang puso natin. Kaya sabi ko doon, the wrath of God against sin and man's utter depravity. Talagang masama ang tao. Kahit anong gawin natin. Gumawa ka ng mabuti, lahat ng ginawa mo na ng kabutihan. Gumawa ka lang ng isang masama, ang sama-sama mo. Ang nakikita niya na yung kasamaan mo, hindi na yung kabutihan. Nakakalimutan niya na yung maraming kabutihan ginawa mo doon sa isang bagay na ginawa mong kasama. Ganun po ang tao. Kaya kailangan ilagay si Kristo sa puso upang sa ganun masolusyonan ang problema sa puso. Si Kristo ang maging katauhan po natin. At doon po papasok yung Christ likeness. Wala pa rin natin. Yung patingin natin, ano po ang sabi? Yung bagay niya po, mabilis. Sabi niya, number 1. Kaya pag sinabi natin revival, ano yan? Baguhan ng buhay. Dapat bago ang buhay. Bagong puso. Bagong espiritu. Tapos sinabi natin revival sa church namin, lahat yan, transform life. May bagong puso, may bagong buhay, may bagong commitment. Every time God has a new move in a church, God is requiring a new commitment. Every time na may bagong paggalaw ang Diyos, bago, kailangan bago din yung commitment natin. Hindi luma, dapat bago. Amen po? Kaya sabi doon, number 1, sabi natin, keep your heart with all diligence, for out of it springs the issues of life. Sabi ko dyan, keep your heart diligently. Sa ibang translation, vigilance. Sapagkat, ang puso, nai-influensya ng diablo. Ang puso, nai-influensya ng katabi mo. Pag niyaya ka ng katabi mo, manood tayo ng sine. Wala na, tapos ka na. Nai-influensya yan eh. Kaya kailangan be on guard. Alam mo, wala tayong pera. Mangutang muna tayo. Manloko muna tayo. Nai-influensyahan ko. Kaya sabi doon, keep your heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Kaya sabi doon ay, man shall not live by bread alone, but by every word. Dapat may salita talaga ng word. Kaya kapag walang word of God, tingnan niyo po, ang sabi ng Psalm 119:9-11, babasahin ko na lang po. How can a young person stay on the path of purity? By living according to your word. You see? I seek you with all my heart.
I seek you with all my heart. It's all my heart. Do not let me stray from your commands. I have hidden your word in my heart. Kaya ano solusyon? Itago ang salita ng Diyos sa puso. Upang kapag kinakaloko ng kaaway, may salita ng Diyos na magpapatatag at magsasabi, no way. Amen. I am God's property. I am covered by the blood of Jesus. Amen. Amen po. Merong salita ng Diyos na nagpapaalala na katulad ng ginawa ni Jesus, it is written. Tayo walang masabing it is written kasi wala kang memorize na word of God. Pero yung issue ng kapitbahay mo, memorize na memorize. Lagi kang sa Marites labas na ng marites. bahay. Si Marites. Kaya nakakalungkot. Kaya ano po ang sabi doon? Number 1, Update na update. keep your heart diligently. Kapagkat, tinitingnan ng Diyos ang puso. Number 2, please, feed with the word of God. Amen. Kailangan may laman ang puso. Pag may inalis ka, inalis mo yung greed, inalis mo yung envy, kailangan may ipapalit ka. Kasi kapag walang ipinalit, walang laman yan. Ano ipapalit mo? It's the word of God. Thy word have I hid in my heart that I may not sin against thee. Every time na may inaalis tayo, dapat may ipapalit tayo. At iyon ang salita ng ating Panginoon. Upang huwag tayong ma-influensyahan ng anumang kaliliman. Number 3, watch and pray. Anong sabi doon? Let your eyes look straight ahead, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Sa Panginoong Hesus ka lang tumingin. Pag tumingin ka dyan sa katabi mo, mai-stumble ka. Tao lang yan eh. Pare-pareho lang tayong tao. Dito sa mundo ito, patatagan ng pananampalataya, patatagan ng relasyon sa Diyos. Pag hindi ka matatag, talagang mai-stumble ka. At kapag na-stumble ka, ikaw ang talo. Impyerno punta mo. Nasayang yung 20 years mong paglilingkod dahil lang sa taong ito na na-stumble ka. Can you imagine? Dahil lang sa Kanya, tumingin ka kay Kristo at hindi ka mai-stumble. The perfect example. At pag sisihin yung katabi mo kung bakit ka na-stumble, dahil tatlo ang nakaturo sa'yo, sa Kanya, 2 lang. Minsan ganun po yung attitude natin. May problema talaga tayo sa puso. Kaya kailangan lamanan ng salita ng ating Panginoon. Kailangan po, feed with the word of God. Ano po? Sabi natin, hindi pala, number 3, watch and pray. Tingnan niyo po yung, sabi nga natin, watch and pray. Kasi si King Asa, ano nangyari kay King Asa? Di ba? Na-deceive siya. Why? Akala niya, nasa kanya na lahat. Binayaran niya yung kalaban ng Israel. Binayaran niya para ma-dislocate yung kanilang plano. Binayaran mo nga, pero nakita ni Lord yung ginawa mo, hindi tama. Kaya anong nangyari? Sa kanya ho, bumalik lahat ang kanyang ginawa. Noong ikaw ay nagpapasimula, tawag ka ng tawag kay Lord, sinasagot kita. Ngayon, ikaw ay mayaman na, marami ng kayamanan, magaling ka na, at ganire, hindi mo na ako tinawag. Ganun ang mga anak ng Diyos minsan. Pag marami ka ng alam, akala mo ikaw na ang magaling. Hindi mo alam, ang magaling ay nasa sa iyo. Ano yung nasa iyo? Ang banal na Santo Espiritu ng Diyos. Amen. Alam niyo, palapakan mo natin. Tandaan niyo mo, hindi kailangan maging magaling kayo para kayo ay magamit ng Lord. Amen. Mali. Magaling na yung nasa sa inyo, kaya hindi niyo na kailangan yung kagalingan niyo. Yes. The Holy Spirit is living inside of you. Hallelujah. Sumunod doon, naalala ko lang. Alam niyo ho ba? Dalawa lang ang gagamit sa atin. Ang God o ang Diablo. Kung pag hindi ka nagpagamit sa Lord, ang Diablo ang gagamit sa iyo. Choose you this day whom you will serve. Kayo ang pipili. Nasa atin ang choice. Kaya kung hindi ka nagpapagamit kay Lord, malamang ang influensya mo na kay Satanas. Kaya sabi ng Lord, ayoko nang lukewarm kayo. Ayoko na kayo Laodicean church, lukewarm church. Kailangan ikaw ay makapoy. Hindi ka rin pwedeng Pergamo church. Ano yung Pergamo? Compromise church. Pwede na rin po. Okay na. At least nag-quiet time ako. At least nag-pray ako. Hindi po pwedeng ganun.
Hindi mo pwedeng Tiyatira Church, Adulterous Church, dalawa sinasamba mo. Pag Lunes at hanggang Sabado, nasa sanlibutan ka. Pagkalinggo, kay Lord ka, hallelujah! Adulterous Christians. Hindi rin mo pwedeng maging Sardis Church. Dead Church. Kaya sabi na, pag hindi ka nagsisi ngayon, yari ka na. We always resist God, we always reject God. God always speaks to us. But the thing is, we ignore God sa kanyang pagpapahayag sa atin. Kaya sabi doon ay watch and pray. We need to watch because sabi ng Bible, even the very elect will be deceived. Yun na nga yung observation natin. Observe ko, ang lalim, ang babaw ng turo noon, ang lalim na relasyon sa Diyos. Ngayon, ang lalalim na, yung PowerPoint pa, ang gaganda pa ng PowerPoint, ang babaw naman ng relasyon kay Lord. We are living in the last days. At ang sinasabi ng Bible, Matatawa even ka the na very lang. elect will be deceived. Matatawa That ka. is warning. Ang ganda-ganda lang po. Sumunod po. Number 4. Marami pa po sana ako sasabihin, pero gawin tayo sa oras. Number 4, abstain any form of evil. Baka may kalibin ka ngayon. It's about time to make a decision, magpakasal ka na. Kung susunod ka sa Panginoon, hindi sa gusto mo, at hindi sa panahon mo, at oras mo, you have to make a decision. Fully obey God. Sinasabi ng Bible, love your enemies. Lord, hindi pa po ako prepared at hindi pa ako ready. Sabi ng Lord, di ba sa 7 churches, ano lagi sinasabi ng tatlong words, praise po ang lagi sinasabi ng Lord. I know, alam ko ang ginagawa nyo. Nothing is hidden from God. Di ba? Ano pag-aaralan nyo ba? Binigay ho natin yan. Ano pa ho? Hear what the Spirit is saying. Pakinggan nyo yung sinasabi ng Lord. Yung Holy Spirit na nasa atin, He speaks. He reveals. Pero yung nagpapayag kapag close kayo. At ang sabi ng 1 Corinthians 2:9, no eye has seen, no ear has heard, no mind has conceived what God has prepared for those who seek God. God is looking for men and women of God who will be watchmen in these last days. Praise God. Kaya sabi dyan, abstain any form of evil. Kapag nakikita mo na ang bibig mo, masama na ang binabanggit, repent. Iba na ang laman ng puso mo. Kapag nakikita mo na ang puso mo, puro complain ng complain. Si pastor naman, ganito eh. Si pastor naman, puro trabaho ng trabaho, porket ganito eh. Kapag ang laman na po ng ating puso ay hindi tama, it's about time to humble ourselves and Amen. bow your heads to the Lord. Amen. Lord, mali na po ang laman ng puso. Minsan tayo po, dinidisiplina ni Lord. Pero sometimes yung pagdidisiplina ng Lord, kasi hindi tayo sanay, lalo kang lumalayo kay Lord. Kaya ako sa aking pananaw, kapag ang isang pastor ay nadisiplina ang isang leader, ibig sabihin, may inaayos ang Lord sa iyo, pakinggan mo. Huwag mong pakinggan yung sama ng loob mo, yung inalangit mo, yung ganito mo, lalo kang lalamunin ng awa sa sarili mo. You face God. And God changed me. God mold me. God, reveal yourself to me. Kung yung pinag-uusapan ng mga kaibigan, ang pinag-uusapan, commitment kay Lord. Lagi sinasabi ni Brother Eddie, kung yung pagiging magkaibigan ninyo ay magiging daan mo, kasan mo na ang pagiging magkaibigan upang lalo kang maging malapit sa Diyos na buhay. Minsan akala natin pag pinagalitan ka ni pastor, hindi po. Ibig sabihin nun, mahal ka ng taong iyon. Ibig sabihin, ayaw niyang mapunta ka sa masama. Ag-aralan niyo yung ating mga ginagawa. Kaya sabi ng be wise. I think that is Ephesians chapter 5. Maging wise ka sa mga nangyayari. Pag-aralan lahat at ibigay sa ating Panginoon. Kaya sabi doon, ito pala, Ephesians 5, verse 15. See that you walk circumspectly, not as fools, but as wise. You see? Not as fools, but as wise. Unwise, but understanding what the will of the Lord is. Ang lagi mo nga hanapin, hindi yung gusto mo, hindi yung nararamdaman mo, I'm okay. Wrong.
you will still be in hell. Kaya ano sabi mo doon? Ephesians 5 verse 15, be careful then. Mag-ingat. Hindi lahat ng iniisip mo, akala mo yun. Kaya sabi natin, yung word na follow your heart, that is wrong. You follow the Lord. Amen. Yun ang dapat natin gawin. Kaya sabi ko, not then how na, be careful then how you live. Mag-ingat tayo paano tayo nabubuhay sa mundong ito. We are living in the last days. Ang daming babala sa banal na kasulatan. Mangyayari po iyan. Kung alam natin mangyayari, be ready, be prepared. Prepare for eternity. Kaya sabi lang, ponder the path of your feet. Tingnan mo yung nilalakaran mo, baka wala na sa kalooban ng Diyos, wala na sa plano ng Panginoon. Ang Ephesian Church, Ephesus Church, loveless church. Mismo ang Ephesus, hindi nila alam na loveless sila. Minsan nung kapag tayo na lumalayo sa Panginoon, hindi mo alam. Minsan tayo po ay akala natin good tayo, akala natin abroad tayo, pero hindi pala. Ganun na ang Ephesus. Kaya ibinigay sa atin sapagkat revival, urgent call to action for the church to act. May palawagan ng Diyos. Because God will do great things, wonders, but the people of God must be prepared. Amen. Kaya nga, kailangan tayo sa pagsamba, sa paglilingkod. Kaya kung may galaw, may bagong may presyong dapat bayaran. Hindi basta-basta lang kukuha yan, parang 3-in-1, parang instant coffee agad. Instant revival agad. Hindi po. True. Sabi ko, true. Through the, through, kanina yung definition natin, through consecrated men and women of God. Binanan Amen. ng salita ng Diyos, binanan ng mga pananalangin at pagsunod sa Panginoon. Mahalaga po yun. Kaya ang sabi doon ay, see then that you walk circumspectly, not as fools, but as wise, redeeming the time, because the days are evil. Kaya ang sabi ng Haggai chapter 1, verse 5, consider your ways. Tingnan ninyo yung paraan ng inyong pamumuhay. Sumunod po, number 5, which is the last. Honest examination. Evaluate. Evaluate po natin yung sarili natin. Do not turn to the right or to the left. Remove your foot from all evil. Tingnan gawin natin yung kanan, yung kaliwa. Baka katulad ba tayo ng Ephesus Church? Hindi nila alam, nalilihis na pala sila. Bakit? Busy sa lahat. Pagka Monday, ganire. Pag Tuesday, prayer, Pag Wednesday, ganire. Lahat busy na. Pero wala namang relasyon kay Lord. Busy sa gawain ng Diyos. Ganun ang mga Ephesus Church. Na busy sila lahat. Hanggang kinol na Lord yung attention nila. You have lost your first love. Tama mo? Kaya, ang sabi ko dyan. Kaya, number 5, honest examination. 1 Corinthians 13 verse 5, examine yourselves as to whether you are in the faith. Test yourselves. Do you not know yourself that Jesus Christ is in you, unless indeed you are disqualified? Pag disqualified tayo, wala si Jesus. O baka naman tayo po ay yung smear na church, the persecuted church. Kung tayo ho, wala ng persecution na nararanasan, something is wrong. Bakit? Tahimik ka lang, talaga walang persecution. Pati kapitbahay mo, hindi alam born again ka. Pati kaklase mo, hindi alam born again ka. Pati ka-opisina mo, employer mo, hindi alam born again ka. Tahimik ka lang. Ay, hindi pa rin po tama yun. Because we are called by God to preach the gospel. Kailangan tayo po ang nangunguna. Kaya even our loved ones. Minsan, hayo ka ng hayo, pero yung tao nasa tabi mo, hindi mo manabagi na ng salita ng Diyos. The person close to you, or closer to you, hindi natin nasasabihan ang pag-ibig ng Diyos.
Ganon ho ang Esmirna. Persecuted kasi may ginagawa. Kaya kapag ang church, tayo ho, yung mga Kristiyano, walang ginagawa. Something is wrong. Ano pa po? Sabi na, conclusion ko lang po, 3 bagay. 1, wholehearted surrender to God is essential. Wholehearted, buo. Not half-hearted. Lord, gusto ko po ngayong gabi, tayo ho ngayon, wala na tayong konsensya, wala na rin tayong conviction. Umattend man tayo sa church ng late, okay lang. Walang impact. Kaya pati buhay natin sa sanlibutan, walang impact. Kasi, yung ginagawa mo kay Lord, wala rin impact sa langit. Anong mukha ng mayroong impact? Tingnan niyo pagka nagkakaroon ng bagyo, ang impact, di ba? Nasisira ang bahay, Sa atin din makikita mo yung impact. May pagbabago ng buhay, nagbabago ang komunidad. Tayo mismo, nababago. Kaya sabi doon, number 1, wholehearted surrender to God is essential. Why? What you surrender to God, He accepts. Ano bang isusuko mo kay Lord, tatanggapin niya. And what He accepts, He cleanses. Amen. Lilinisin niya. Pag sinabi mo, Lord, masama ang loob ko, lilinisin ng Lord, aalisin ang sama ng loob, aalisin ang galit, aalisin ang inanakit. Lord, makamundo ako. Ibigay mo kay Lord, babaguhin ng Diyos ang puso mo, papalitan niya ng bagong puso na nagmamahal sa Kanya. What He accepts, He cleanses. What He cleanses, He fills. Ng ano? He fills with the Holy Spirit. Yung banal na Espiritu ng Diyos. Alam niyo ba, na ang Holy Spirit, hindi mo sasabihin na, Lord, damihan mo pa. Isa lang naman po ang Holy Spirit na binibigay niya. Pero ang impact nun, sa commitment mo. Tama o? Pwede mo bang sabihin ng Lord na, kalahati lang yung galaw ko. Kasi yun lang yung binibigay mo. Yun lang din ang ibibigay ni Lord. Kanong lalim ng iyong hunger for God. Yun din ang lalim ng kanyang paggalaw at pagkilos. Amen. Amen. Hindi ko pwedeng bulayan ng Diyos. What He cleanses, He fills. And what He fills, He uses. Ako, nakita ko sa sarili ko na ako'y talagang super mahihain ako. Pero nung ako'y pinuno ng Diyos, naging matapang ako. Ganun ang epekto, yun yung impact. At laging ang God, kikilos siya. Kung ano yung sabi doon, what you surrender to God, He will accept. Surrender everything to the Lord, and you will see amazing things. That God is good. You will see God's ultimate power in your life. Minsan nagkakakit, ba't ganun commitment ni Kuya Ed? Grabe din mo yung kanyang commitment. Bakit ganun ginagawa, grabe ginagawa ng Lord kay Kuya Ed? Kasi ganun din po yung commitment ni Kuya Ed. Kahit mapahiya siya, kahit anong mangyari, why? Kaya 100% surrendered life to Jesus. Number 2, invite the Holy Spirit to direct you. No one can direct us ng tama, 100% accurate. It's the Holy Spirit. Invite Him every day. Kasi siya yung kapartner mo. And the Holy Spirit, ang trabaho niya, He will always lead you to Christ. The Holy Spirit will always lead you to love Jesus, worship Jesus, serve Jesus. Yun ang trabaho ng Holy Spirit. The more you are intimate with the Holy Spirit, hindi pa pwede Holy Spirit, wala na si Jesus. Mali po yun. Because the work of the Holy Spirit is to lead us to Christ, to love Him, serve Him, worship Him. Laging yun ho ang kanyang direction. Hindi tayo pwede magkamali. Kaya ang number 3, invite the Holy Spirit to direct our path. Number 3, last na po, devote time to God daily. If you want to have that intimate relationship with Jesus, intentionally devote your time to God.
kailangan meron ka talagang time kay Lord. Kaya meron tayong daily family altar, meron tayong DVR, o yung sa inyo, yung iba po yung anong ginagamit nyo? 3D. May kanya-kanya tayo. Bakit ginagawa ng mga pastor yan? Kasi gusto natin, lahat tayo magpahayag ang Diyos sa kanyang salita. Isa lang naman po ang gagamitin ng Lord para magpahayag siya. It's in the Word of God. The revelation of Jesus is in the Word of God. The more you meditate the Word of God, the more Jesus will reveal Himself to us. Ang ganda nga ho nung awitin na, isang pusong dapat Na sa'yo'y nagmamahal. mahal ba natin? Ang laban ba ng puso si Jesus? Isang pusong sa'yo. Walang alinlangan. Examine yourself. May wala bang kalilangan talaga? Tinitibok na Tapos ano yung kay sunod? Isang pusong Tinitibok. Ayan, pag sinabing tinitibok, kasi si Jesus ang laman ng puso. Isang Isang pusong tinitibok. ha? Sunod sa Sumunod. Ang dugo'y pagpupuri sa'yo lamang, Tayo may buwan Jesus. pumili. Gusto ko pong awitin natin sa Tagalog. At nawa sa ating pinag-aralan, Lord, give me a pure heart. Bigyan mo po ako ng isang pusong malinis, wagas, tapat, dalisay. Isang pusong talagang nais lamang ay mahalin ka, sundin ka. Actually, dalawa lang po ang utos ng Joseph doon sa Exodus. Nung si Moses ay dadalhin niya ang Israel sa Promised Land. Dalawa lang. Worship, Exodus chapter 19. Worship and obey. Yun po ang dapat natin ginagawa. Worship Him and obey Him. Hindi tayo. Him alone ang susundin. Kaya Lord, give me a heart na nagmamahal sa iyo at pusong sumusunod sa iyo. Itaas po natin ang ating kamay. Pusong tulisay.
dinudulog sa iyo ang aming mga puso. Dalangin po namin, Ama, na linisin mo po ang laman ng aming puso. If there be any secret sins that you can see in our hearts, mga kasalanang iniiwasan namin, Panginoon, every time na kami nakikinig ng iyong salita. Hayaan mo, Ama, na dalhin mo po kami sa lugar na iyon, na makita namin, magkaroon kami ng realization na ang aming nilalakarang landas ay hindi patungo sa iyo, palayo sa iyo, Panginoon. Kung meron man po, Panginoon, mga kasalanang aming tinatago, circumcise our heart tonight. Yes, yes. Circumcise our heart, Jesus. As we consecrate it to you, amin pong sinusuko, inilalapit sa iyo, Panginoon. Kung meron ka pang nakikitang hinanakit, sama ng loob, na pumipigil ng aming pakikipag-ugnayan sa iyo. Pumipigil ng iyong bagong galaw sa buhay ko. Pumipigil, Panginoon, upang hindi kita masamba ng totohanan. Alisin mo, Panginoon, ang pagiging hambog, mayabang, proud spirit, na siyang naghihiwalay. Alisin mo yun, Panginoon. Kung merong selfishness in our hearts, anumang bahid, kasalanan, Panginoon, even na wala na po ang aming first love. Dalangin po namin, Panginoon, tingnan niyo po siya sa atin ninyo. Kung wala na doong pag-ibig sa puso namin, wala na kaming time to prioritize our relationship with you, our Bible meditation, our devotion, our prayers. We are so busy with the ministry, but not with the King. We are so busy with the kingdom, but not with the King. Our minds are occupied by this world. Our will, our lives are being deceived by the devil. Huwag po kami maging katulad ng mga Epesos na hindi nila namalaya na wala na pala ang pag-ibig nila sa Diyos. Forgive us, Lord, kung kami po'y lukewarm, maligamgam, kontento na po kami sa galong bagay. Basta kami ginagamit ng Lord, okay na yun. Lord, alam po namin, marami ka pang inihahanda sa iyong mga anak. Change our hearts, Lord. Mold us, fill us. Palitan mo, Panginoon, ang mga ganung uri ng laman ng aming puso. Palitan mo, Panginoon, ng isang malinis na puso, a pure heart. Yes, Lord. A heart that hides your word. Amen. A Hallelujah. heart that gives obedience to your word. Yes, Lord. A compassionate heart. A clean heart. Na nagsasabing, Panginoon, ikaw lang ang maging laman ng puso. Ikaw lang ang yaman ng puso. Ikaw lang, Panginoon. Kaya ang dalangin po namin, Ama, raise your hands, circumcise our heart. Circumcise our hearts. In the name of Jesus. In the name of Jesus. And we are ready, Lord, to be filled by your Spirit, by your love, by your glory. Spirit of God, fill us. Baptize us with your love so we could love. Baptize us with your Spirit so we could have boldness to preach your word in season or out of season. And we declare, Lord,
sa lugar po ng JIL Fairview District 2, Quezon City. Lord, we pray, tunay Panginoon, na sa bawat church na nire-represent namin, let there be revival. Let revival begins, Lord, as we consecrate our lives to you. We ask and we pray for Joel 2:28 ay mangyari sa loob ng aming mga churches. Amen. That our children will prophesy, the old men will dream dreams, the young ones will see visions, the men and women will be filled with the Holy Spirit. Fill us tonight, Lord. Fill us tonight, Lord Jesus, in the name of Jesus, and continue to bless each and every one of us, oh God, that is starting today, we will be a blessing and we will be an impact to wherever and whatever we do, in the name of Jesus. At palagin mo po ang bawat isa sa amin, anumang panalangin ng kanilang puso, ay bigyan mo ng katugunan at kasagutan. Salamat po ng marami as we declare that Jesus is Lord over JIL Fairview, over District 2, Quezon City. In Jesus' name, this we pray.